Hello mga loves, another day, another ganap na naman tayo for today's video. Pagkagising ko nga ng umaga ay naramdaman ko nga na mainit na naman ang katawan ng anak ko. Dahil yun siguro sa pagligo nila sa swimming pool nung nakaraang araw. Dahil nga makulimlim nun at malamig din ang panahon. Napakatagal din kasi nila maligo ng mga oras na yun, kaya naman siguro nagkasipon ng anak ko at saka nagkalagnat. At nang nakatulog na nga ulit siya ay sinubukan kong nakunin yung temperature niya para malaman ko kung gaano nga kataas yung lagnat niya. At nang tumunog na nga ang thermometer ay kinuha ko na nga agad ito. At pagtingin ko nga ay 37.9. Medyo mataas nga ito at mainit nga din ang katawan ng anak ko. Kaya naman pagkagising nito ay pinunasan ko na nga din agad ito para naman mawala-wala ang init ng katawan niya. Nakakapaglaro naman siya, kaya nga lang minsan kapag tinotopa ko siguro may nararamdaman ay lumalapit sa akin at umiiyak. At dahil nga wala din ako masyadong kuha na video ng araw na yan ay kinabukasan na nga ang video na to. At dahil nga si Ate Alexa naman ngayon ang nakatoka sa paghugas, kaya ayan naman siya at nakapatong sa lababo na parang manok dahil nga hindi niya abot ang lababo. At pagkatapos nga namin mag-almusal ay pinaayos ko kay Daddy ang washing dahil nga hindi umaagos ang tubig dahil siguro may barado. Wala din naman pasok si Daddy ngayon dahil nga Independence Day. Kaya naman pinaayos ko na at dahil nga nakatambak na rin ang labahan ko dahil hindi pa rin ako nakapaglaba kahapon. At nang maayos na nga ang washing ay nagumpisa na rin ako maglaba para naman maisampay ko na agad ito ng maaga. At habang naglalaba naman ako sa labas ay naglilinis naman si Ate Jade sa loob ng kwarto dahil nga napakakalat ng kwarto namin. Nasa mood din naman kasi maglinis yan ngayon dahil nga naka-live din siya habang naglilinis. Maliit lang din naman yung kwarto namin kaya naman napakabilis lang yan linis. Makalat lang kasing tingnan ng mga unan tsaka yung higaan kaya naman masakit sa mata tingnan. Siya lang din naman kasi solo ang natutulog dyan sa loob ng kwarto at kami namang apat ay sa sala natutulog. Hindi rin naman kasi kami kasyang 5 sa loob ng kwarto kaya naman humiwalay siya ng pagtulog at gusto niya rin kasi na mag-isa sa kwarto. At kahit din sa sala ay hindi rin kami kasya pag kami 5 ang magkakatabi. Kaya naman ang sabi niya sa loob na lang ng kwarto siya matutulog at kami namang apat ay sa labas. Dapat nga katabi niya rin si Ate Alexa sa pagtulog kaya nga lang ayaw naman ni Alexa nakatabi si ate niya at gusto niya nga katabi kami. Dahil nga kapag magkatabi at magkasama ang dalawang to ay nako, hindi talaga matatapos ang away. Inayos na nga din ni Ate Jade yung mga gamit ko sa pagdodrawing. Kaya lang sinabihan ko siya na huwag magtatapon ng kung ano-ano dahil mga ginagamit ko pa nga yung mga nandun. At ang sabi niya nga yung mga kalat lang naman daw ang tinatapon niya. Ipapaayos ko na nga din sana yung mga nakatupi na damit kaya nga lang baka magreklamo na at baka magbago pa yung isip sa paglinis. Kaya hinayaan ko na lang din kung paano ang paglinis na gagawin niya. At least kahit papaano naman ay may nagawa siya dito sa bahay. Hindi ko na din muna kasi yan pinapatulong sa paglalaba dahil nga pinag-i-enjoy ko pa sila sa bakasyon nila. Pero sa paghuhugas naman ng pinggan ay may mga to kasi para na naman hindi lagi paglalaro at pagsiselfon ang nasa isip nila. At nang natapos na nga siyang alisin yung mga kalat na nakasingit sa mga gilid ay winalis na nga niya ito palabas ng kwarto. At pumunta naman siya sa kusina para naman doon magwalis at mag-ayos. At habang naglilinis nga siya, andyan nga ako at nakabantay at tinuturo sa kanya yung mga dapat niyang walisin dahil nga may lugar talaga na nakakaligtaan. Pinawalisan ko na nga rin yung mga ilalim dahil nga minsan ko lang din yan nawawalis at napakadumi na din dyan. At nang matapos na nga siya sa kusina ay dumiretso na nga siya sa sala para doon naman magwalis. At nang may nakita nga ang bunso na may winawalis ang ate niya na laruan ay nagiiyak nga ito dahil nga hindi pinupulot ni ate at dire-diretso sa pagwawalis. Dinaspan na nga lang din niya ito para naman hindi na rin ito magkalat sa labas at para diretso na rin sa basurahan yung mga kalat na nakuha dito sa loob. At nang matapos na nga siya sa paglilinis sa kwarto, sa sala at sa kusina ay si Ate Alexa naman ang tinawag ko para naman siya naman ang magpunas ng sahig. Pinauna ko ang punasan sa kwarto namin dahil nga napakalagkit nga din doon at hindi talaga ako doon nagpupunas kapag naglilinis ako. At pagkatapos nga sa kwarto ay sa kusina naman binigyan ko nga lang siya ng planggana na may downy para doon niya naman banlawan yung pamunas na ginagamit niya. At kahit nga hindi ako satisfied sa punas ni Ate Alexa dahil nga marami talagang part na nakakaligtaan at hindi napupunasan. Kaya lang hinayaan ko na lang din ito. At least napunasan ang sahig namin kahit paano. Ang sarap nga lang din talaga sa pakiramdam na nakakatulong ang mga anak mo sa mga gawaing bahay. Kaya nga lang meron din talagang time na may stress ka sobrang pasawa lalo na kapag nagbabangayan sila. Pero syempre mas masarap sa pakiramdam pag nakikita na magkasundo sila at hindi nag-aaway. At yan na lang po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless!